Tinuliksa ito bilang isang pampulitikang palabas, isang mapanlinlang at mapagmaniobra na hakbang ng isang mambabatas mula sa malayong kanan na nadalis sa mga sundalong Israeli mula sa kanilang tunay na trabaho. Isang miyembro ng parlamento mula sa Religious Zionism Party, si Zvi Sukkot, ang humiling ng IDF escort para makapasok sa isang baryo sa West Bank noong Martes ng umaga. Pagdating niya roon, gumamit siya ng maso para sirain ang isang monumento na ayon sa kanya ay nagbibigay-pugay sa mga terorista. Nagkaroon ng mabilis na pagkondena mula sa mga sektor ng seguridad at politika. Kabilang na si Benjamin Netanyahu, ang punong ministro, na nagsabing hindi katanggap-tanggap ang pagsasagawa ng sariling hustisya, lalo na kung ito ay mula sa isang opisyal ng gobyerno. At nakakaapekto ito sa kakayahan ng IDF na magpukus sa kanilang mga misyon laban sa terorismo. Karagdagang detalye sa ulat na ito ni Al Joe Brown. Isang pampulitikang palabas na maaring nagkaroon ng kabaliktarang epekto. Ang miyembro ng Knesset mula sa malayong kanan na relihiyosong Sionismo na si Zvi Sukkot at ang kanyang mga tauhan ay navideohan habang sinisira ang isang monumento ng mga Palestino malapit sa Nablus. Ang monumento ng mga martir sa baryo ng Madang ay inialay para sa ilang mga Palestino, kabilang si Yamam Tayyib Ali Faraj, na sangkot sa pangbobomba noong 2003 malapit sa Tel Aviv, kung saan 4 na Israeli ang napatay. Nakasulat dito ang mga pangalan ng maraming terorista. At bawat batang dumadaan dito papunta sa paaralan o mosque ay nakikita na ito ang mga taong pinipili ng baryo na parangalan. Dapat na itong tapusin. Idinideklara namin ang digmaan laban sa mga monumento ng terorismo saan man. Matapos naming magtagumpay sa paglaban sa pag-udyok sa iba't ibang paraan, kailangan ding simulan na wasakin ang bagay na ito. Ito ang unang hakbang sa tulong ng Diyos para sirain ng Estado ang lahat ng mga monumentong ito saan man dahil imposibleng hayaan ng mga bata na pumunta kahit saan at makita ang mga bagay na ito na parang sila ang mga bayani ng bansa. Ang nayon ng Madama ay nasa Area B ng West Bank kung saan ang Palestinian Authority ang may pamahalaang sibil, ngunit ang Israel ang may kontrol sa seguridad. Nag-organisa si Sukkot ng isang convoy ng IDF para sa tinawag niyang paglilibot sa mga monumentong inialay sa mga napatay na Palestino. Sinabi ng IDF na bagamat ito ay napagkasunduan, wala silang ideya na sisimula ni Sukkot at ng kanyang mga kasama ang paninira sa memorial. Nang naging malinaw na ang layunin ni Sukkot, agad na ipinaalam ng mga sundalo sa kanilang mga komandante na nag-utos na tapusin ang paglilibot at inihatid pabalik ang grupo sa teritoryo ng Israel. Ipinahayag ng hukbo na nabigla sila sa plano ni Sukkot at sinabing kumilos siya sa mapanlinlang at mapanlokong paraan. Ang ginawa ay nakatanggap ng malawakang pagkondena mula sa mga hindi kabilang sa partidong relihiyosong Sionista. Ang pinuno ng partidong Yesher at kasalukuyang ng unggunas sa mga survey, si Gadi Eisenkot, ay tinawag si Sukkot na, ayon sa kanya, isang marahas na manggugulo. Habang sinabi ni Naftali Bennett, pinuno ng partido ni Benjamin Netanyahu na inilalagay ni Sukkot sa panganib ang buhay ng mga sundalo ng IDF dahil sa isang political campaign video. Ilan sa mga kaalyado ni Sukkot sa koalisyon ay bumatikos din sa kanyang mga pasaway na kilos, kabilang na si Foreign Minister Gideon Saar at punong ministro Benjamin Netanyahu na pinagsabihan si Sukkot nang hindi binabanggit ang kanyang pangalan at sinabing, ayon sa kanya, ang paglalagay ng batas sa sariling kamay, lalo na ng mga pampublikong personalidad, ay mali at nakakaabala sa IDF na magpukos sa kanilang mga misyon laban sa terorismo at pag-uudyok. Ayon sa ulat, ang kapwa-relihiyosong mambabatas na si MK binatikos din ni Talt ang ginawa sa isang internal na group chat kung saan iniulat ng Israeli media na tinanong niya kung para nagpakamatay na lang ang kanilang partido. Si Sukkot ay inilagay sa ikalimang pwesto sa listahan ng mga relihiyosong Zionista para sa nalalapit na eleksyon. Ayon sa mga survey, 4 o 5 pwesto ang nakukuha ng partido. May ilan ding nagsasabing hindi sila aabot sa 3.25% threshold, ibig sabihin, ang kinabukasan ni Sukkot sa politika bago pa ang kanyang mga ginawa sa Madama ay hindi natiyak. Kaya para sa karagdagang impormasyon, ikinagagalak naming tanggapin sa studio ang political analyst na si Gil Hoffman. Maraming nangyayari ngayon. Magsimula tayo sa political stunt na ito. Mapanlinlang, nakakagulat at nagdulot ng malaking epekto sa buong political spectrum. Nag-backfire ba ang stunt na ito? Benita, sa tingin ko, wala sa atin ang nag-akala na may magwawasak ng monumento bilang bahagi ng mga kaganapan sa eleksyong ito. At sa totoo lang, hindi ko rin iniisip na inasahan niya ni Smotrich na bahala rin siya sa ginawa ng sarili niyang kandidato. At nangyari pa ito sa pinakamasamang panahon dahil ang listahan ni Smotrich ay nakikita ng masyadong radikal. Si Ohad Talt na nakita mo ay mas katamtaman ng pananaw at hindi galing sa mas matinding grupo ng mga naninirahan. Inilipat siya pababa sa listahan para kay Zvi Sukkot at sa araw na may kompetisyon para sa bagong partido na binubuo nila, hindi na siguro pwedeng mas lumala pa ang sitwasyon para sa partido nila. At syempre, mas marami pang mas mahahalagang issue na kailangang harapin ng IDF kaysa sa pag-escort ng mga miyembro ng parlamento para lang gumawa ng mga ganitong palabas. Nabanggit mo ang mga kaganapan sa larangan ng politika ngayong araw. May bagong right-wing na partidong pampulitika sa eksena. Tinatawag itong Amcha Yisrael, ang partido ng mamamayan ng Israel na pinamumunuan ni Ofer Winter. Ipaliwanag mo nga sa amin. Tiyak na magdadagdag ito ng tensyon sa kasalukuyang kalagayan ng politika ngayon. Si Ofer Winter ay isang brigadier general na may mga pananaw na right-wing at nakipantalo na sa iba't ibang general noon. Pero ang pinaka-importante tungkol sa kanya, ang pinakamalaking bentahe niya ay kung ano
ang hindi siya. Isa siyang right-wing personalidad na hindi bahagi ng namumunong koalisyon at hindi pa siya matagal sa politika. Para sa maraming tao na naghahanap ng bago, maaring ito ang gusto nila. Dinala niya si Joseph Haddad, ang pro-Israel na Arab, na nagsilbi rin sa parehong unit niya sa IDF para maging pangalawa niya sa listahan. Marami siyang tagasunod. At ngayong gabi, inilunsad nila ang kanilang partido ng may matinding publisidad sa isang napakalaking event sa Jerusalem. Ine-endorso rin niya si Joseph Haddad bilang susunod na ministro ng pampublikong diplomasya. Talagang wala pang nangyaring ganayan. Nanghako rin silang itutulak ang imigrasyon mula Gaza, isang napaka-controversial na issue, at palalawakin ang sapilitang pagpapasundalo sa IDF. Paano mo nakikita na tatanggapin yan ng mga nasa kanan ng bansa, ng mga taga-suporta nila? Well, hindi naman niya talaga mapapalis ang kahit sino mula Gaza. Nang dumating siya sa event na ito, ano ang hiyaw ng mga tao? Sino ang dumarating? Ang susunod na defense minister. Ngayon, kung siya ang magiging defense minister, magkakaroon siya ng kapangyarihan. Pero ang prime minister, kahit sino pa siya, hindi siya papayagan gawin yon. Nakakakatuwang isipin, bukod sa pagiging minister ng pampublikong diplomasya, na siya nga. Sa tingin ko, sila lang ang partido na nagsasabi na agad kung sino ang kandidato nila para sa posisyong iyon. Sinasabi nila na si Joseph Haddad ay maaari maging isa pang miyembro ng Security Cabinet kasama si Ofer Winter. At hindi pa tayo nagkaroon ng Arab sa Security Cabinet. Sigurado magiging makasaysayan iyon. Ipinipitil ni Joseph Haddad na kailangan ng Israel ng bagong right-wing na partido at sinabing ang isang partido ay kailangang maintindihan ang mentalidad ng gitnang silangan. Ano ang basa mo dito? Sa totoo lang, Setyembre 7 ang deadline para isumite ang mga listahan sa Central Elections Committee. Meron lang silang 2 linggo para patunayan na sila ay viable. Hindi talaga sapat ang oras na yon. At kung hindi, kailangan nilang magsanib sa ibang partido o baka malubog hindi lang ang sarili nila, kundi pati ang ibang mga partido kasama nila.